Akala mo safe magpakitang gilas pero sa utak nila, iniisip na nila kung paano ka ililibing ng buhay bago ka pa maging threat. Kung ayaw mong maging pawn na madaling isacrifice, baka naman ilike mo to, share mo sa taong dapat matauhan. At subscribe ka na dahil dito hindi ka lang nanonood, natututo kang lumaban. Alam mo yung sipag mong mag-overtime? Akala mo reward pero sa boss mo, parang aso ka lang na kaya niyang gawing tagahabol ng stick habang siya nakaupo lang. At para maintindihan mo bakit bawal na bawal mong lampasan or outshine ang master, kailangan natin himayin to gamit ang brutal na psychology at real-life dark truths. 48 Laws of Power, Law 1. Never outshine the master. Robert Greene. Okay, simulan na natin at makinig ka. Power is insecure by nature. Mas mataas ang posisyon ng tao, mas mababa ang tiwala niya sa'yo. Mas malakas siya, mas paranoid siya. Kahit simpleng ngiti mo, pwede niyang basahin bilang declaration of war. Sa social dominance theory, sinasabi na lahat ng nasa tuktok ay laging defensive. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil takot silang mapalitan. Kahit wala ka pang ginagawa, programmed na ang utak nila na makita ka bilang potential traitor. Parang kaibigan mong laging nagbibigay ng payo. Pero hindi dahil care siya, kundi dahil gusto niyang siguraduhin na kahit anong hakbang mo, hawak pa rin niya direksyon ng buhay mo. Ego hates being shadowed. Ang pinakamalaking kaaway ng tao hindi kahirapan, kundi yung pakiramdam na may mas magaling sa kanya. Kahit simpleng improvement mo, kaya niyang i-frame bilang insulto sa buong pagkatao niya. Sa psychology, tinatawag itong status threat. Kapag naramdaman ng isang tao na yung social standing niya nanganganib dahil sa'yo, automatic siyang maghahanap ng paraan para ibaba ka. Hindi para umangat siya, kundi para siguraduhin na hindi ka aangat. Parang office mate mong tuwang-tuwa nung una na natulungan ka niya. Pero nung nakita niyang mas mabilis ka nang umaangat kaysa sa kanya, bigla ka na lang siniraan sa boss mo para manatili siyang bida. Masters want followers, not rivals. Ang nasa taas hindi naghahanap ng kapantay. Gusto nila ng alipin. The moment makita nilang kaya mong tumayo sa tabi nila, gagawin ka nilang example kung paano durugin ang sino mang mangangahas. Sa group psychology, leaders unconsciously choose people who are less threatening para mas madaling kontrolin. Kahit gaano ka katalino o kasipag, kapag nakita nilang pwede kang maging replacement, ikaw ang una nilang tatanggalin. Parang boss na ngumiti sa'yo habang pinupuri ka sa harap ng team. Pero kinabukasan, tinanggal lahat ng access mo sa project at binigay sa mas loyal na mas mabagal. Hindi dahil mali ka, kundi dahil masyado kang mabilis. Survival is disguise. Sa mundong puno ng egos, minsan ang pinakamatalinong galaw ay magpanggap na mahina. Ang nagmamagaling, unang nililibing, pero ang marunong magtago ng talino siya ang tumatagal. Sa behavioral strategy, ito yung tinatawag na strategic self-deprecation, ang pagpapababa ng sarili para hindi makita bilang threat. Masakit sa pride, pero ito ang armor ng mga utak na gustong mabuhay ng mahaba. Parang empleyado na kunwari clueless sa meeting, pero secretly siya yung gumawa ng buong report na ginagamit ng lahat. Pinapakita niyang ordinaryo siya, habang siya pala ang tunay na utak sa likod. Outshining the master is a death sentence. Kapag pinahiya mo ang nasa taas dan kahit hindi sinasadya, tapos ka na. Hindi sila maghihintay na lumaki ka pa. Dudurugin ka nila habang maliit ka pa para hindi ka maging panganib sa trono nila. Sa psychology, ito yung tinatawag na ego defense mechanism. Kapag naramdaman ng tao na tinanggalan siya ng dignity o spotlight, gagawa siya ng paraan para bawiin yun. Kahit ibig sabihin nun ay sirain ka totally. Parang manager na nung una proud sa bilis mong natuto, pero nung nakita niyang kaya mong palitan siya, bigla kang binigyan ng basurang tasks at eventually tinanggal sa team. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado kang maliwanag. Masters rewrite the narrative. Hindi sapat na huwag mong lampasan ang master. Tandaan mo, kaya nilang baliktarin ang buong istorya para ipakitang sila pa rin ang bida kahit ikaw ang tunay na gumawa ng lahat. Sa mata ng tao, ikaw ang shadow, sila ang spotlight. Sa cognitive dissonance theory, ang utak ng tao gagawa at gagawa ng kwento para iprotektahan ang ego. Kahit zero contribution sila, gagawa sila ng illusion para sila ang maging bayani at ikaw, supporting role lang, parang boss mong hindi man lang sumilip sa project. Ikaw nagpuyat, ikaw nagpagod, ikaw nagdala ng resulta. Pero pagdating ng presentation, siya ang kumakaway, parang siya ang utak ng lahat. At ikaw parang alalay lang. Masters fear humiliation more than defeat. Pwede silang matalo sa laban, pero huwag mo silang pahiyain sa publiko. Mas gugustuhin pa nilang sirain ka totally kaysa makitang nawala ang respeto ng tao sa kanila.
Ang pagkatalo kaya nilang itago, pero ang kahihiyan, kinakatakutan nilang mabaon habang buhay. Sa face theory ng social psychology, once masira ang public image ng isang tao, nagiging irrational at aggressive ang reaksyon nila. Yung takot na mawalan ng face mas malakas pa kaysa takot sa actual na pagkatalo. Parang professor na mali ang sagot sa harap ng klase. Tapos ikaw yung nag-correct. Imbes na i-appreciate ka, binagsak ka niya sa final grade. Hindi dahil bobo ka, kundi dahil pinahiya mo siya sa entablado na siya dapat hari. Masters reward mediocrity, not brilliance. Sa mundo ng power, hindi brilliance ang kadalasang binibigyan ng reward, kundi mediocrity. Bakit? Kasi ang average worker hindi threat, pero ang sobrang galing, delikado. Mas gugustuhin nilang buhusan ng papuri ang inutil, kaysa palakasin ang utak na pwedeng maging kapalit nila. Sa organizational behavior, leaders practice what's called threat management. Mas binibigyan nila ng recognition yung safe mediocrity kaysa dangerous excellence. Kasi ang hindi outstanding, controllable. Ang masyadong magaling, unpredictable at pwedeng magrebelde. Parang coworker mong tamad, laging late, pero may award for loyalty. Ikaw yung nagpupuyat at nag-aangat ng kumpanya, pero tahimik ka lang sa sulok. Hindi dahil hindi nila alam ang ambag mo, kundi dahil masyado kang nakakatakot. Masters punish what they secretly admire. Yung talentong lihim nilang gustong makuha, yun din ang dahilan kung bakit galit sila sa'yo. Ang admiration nila, tinatakpan nila ng parusa. Kasi bawat galing mo, reminder na may bagay silang wala. Sa psychology, tinatawag itong reaction formation. Kapag may bagay kang hinahangaan pero hindi mo matanggap, dinidisguise mo ito bilang galit, hate o punishment. Kaya imbes na i-appreciate ka nila, sisirain ka nila para mawala yung discomfort sa ego nila. Parang mentor na proud sa improvement mo. Pero habang gumagaling ka, bigla ka niyang tinatrato ng mas harsh, mas mababa, mas mali kahit tama ka. Hindi dahil bobo ka, kundi dahil ayaw niyang tanggapin na kaya mo na siyang pantayan. Masters eliminate potential before it blossoms. Hindi ka nila tatamaan sa oras na malakas ka na. Sisirain ka nila habang nagsisimula ka pa lang, kasi mas madali kang tapyasin bago ka maging banta. Sa preemptive strike mentality, ang utak ng mga nasa power laging naka-anticipate ng threat. Mas pipiliin nilang durugin ang potential. Habang maliit pa kaysa hintayang lumaki at mag-demand ng respeto, parang rookie sa trabaho na may sobrang galing at fresh ideas. Imbes na suportahan, siya yung unang natatanggal dahil di daw fit sa culture. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nakita na ng master yung hinaharap na panganib. Makinig ka, importante itong sasabihin ko. Real talk. Sa mundo ng power, hindi sapat ang talent, galing o effort. Kasi minsan, ang pinakamalakas na kalaban mo, hindi yung nasa labas, kundi yung taong dapat sana ay kakampi mo. Tandaan mo, ang tao sa taas hindi laging gustong may sumunod. Minsan gusto lang nilang manatiling sila yung nag-iisang Diyos sa entablado. Kung iniisip mong sapat na ang maging mabait, loyal at hardworking, gising. Sa hierarchy, loyalty mo hindi garantiya ng seguridad. Ang loyalty, nagiging lason kapag mali ang taong sinumpan mo. Kasi minsan yung mismong pinaglilingkuran mo siya ring magbabaon sa'yo. Kung ayaw mong maging tahimik na biktima sa larong ito, i-like mo ito ngayon, i-share mo sa taong alam mong bulag pa rin sa realidad, at mag-subscribe ka na. Dahil dito, hindi ka lang nanonood, natututo kang maging mandirigma sa utak. At tandaan, ang hindi handa siya laging inuuna sa chopping block. Sa dulo, hindi effort ang magtatakda kung aangat ka, kundi kung marunong kang magtago ng talim. Never outshine the master, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matalino ka. Dahil sa larong ito, hindi laging nananalo ang pinakamatalino, kundi yung marunong magpanggap na mangmang hanggang oras na ng pagsabog. At kapag dumating yung oras na yun, wala nang makakapigil,